Sige bro. Yan. Yan, mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ko nga pala si Niel, Brother Niel, inyong lingkod. Thank God, salamat sa Diyos kasi give us opportunity to share the Word of God. Yan, at uh, luwas akong nagpasalamat at natitiwala sa Diyos na nagpasimula ng kanyang mabuting gawa ang tatapos ito hanggang sa araw ng ating Panginoon. Kaya praise God po. Bago po tayo magsimula, tayo po manalangin. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Salamat Panginoon, pinupuri kita sa iyong kadakilaan, Panginoon. Salamat o Diyos sa hapon na ito. Salamat dahil sa pagkakataon na ito na mapagbulay-bulayan namin ang iyong mga salita, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa tulong ng banal na Espiritu na ipinagkakalob ninyo sa amin. Panginoong Diyos, sa pangalan ng Panginoon. Amen. 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 So, Amen. amen. Yan, ating topic ngayon is trusting the Lord. Meron ka bang copy ba, Mark? Hindi mo yata ay, yun na ba? O, sa Messenger. Ay, Yan na yun. sorry. Oo nga pala. Ah, Amen. Our topic today is trusting the Lord. So, ibig sabihin, magtiwala sa Panginoon. So, salamat at tayo naririto sa ating topic. Ah, sa buhay po natin, talagang napakahalaga yung magtiwala. Magtiwala lalong-lalo na sa ating Diyos na siyang lumikha, siyang nagbigay ng buhay. So dito sa ating pag-uusapan ngayon, minsan po may mga time na parang nawawalan tayo ng pag-asa. Pero ang sabi ng Panginoon, trusting the Lord. So sa ating pag-uusapan, meron pong mga tao sa Biblia na pili nating kuhaan ng halimbawa, katulad ni Abraham. So, sino pong nakakakilala kay Abraham? Yan, maraming nakakakilala sa taong ito. The man of faith, the friend of God. So, sa topic po na ito, si Abraham po ay makukuha natin ng pagtitiwala sa Diyos. Unang-una po yung pagtitiwala niya sa Diyos is noong 75 years old si Abraham. Nung iniwan niya yung kanyang lugar, yung Ur, di ba, yung Ur, at pumunta siya sa Haran, yung hindi niya alam na lugar at pangako ng Diyos. Tapos yung pangalawa, yung hindi magkaanak si Sarah. So si Abraham at si Sarah nagtiwala sa Diyos na ipagkakaloob yung pangakong anak, yung tagapagmana. Yan. At ang pangatlo, yung ultimate test na ginawa ng Diyos sa kanya, yung uh, pag-offer niya ni pag-offer niya pag-offer ni Isaac pag-offer ni Isaac sa Diyos ng kanyang anak. So dito na ipapakita niya yung pagtitiwala sa Diyos. So yan yung mga halimbawa natin ng mga karakter sa Biblia kung paano sila nagtiwala sa Diyos. Unang-una na dyan si Abraham. So dito sa istorya po ni Abraham, sabi dito, trusting is believing in the promise of God in all circumstances. So, kaya ang topic natin ngayon is trust in the Lord. Yung verse natin is trusting the Lord. So, yung verse natin, yung amen. key verse natin, yan, yung key verse natin ngayon is Proverbs 3:5 to 6. Sinong gustong magbasa or kung wala? Sige po, Okay sino pang bro. gustong magbasa? Ano lang, Kuya Ren? Sige, sige. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all of your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your straight paths. Amen. So sa Tagalog pa, magtiwala sa Panginoon na ang buong puso at huwag manangan sa sariling kaunawaan. At sa lahat ng iyong
daan is acknowledge mo siya at tutuwin niya ang iyong landas. So itong verse na ito is yung context ng verse na ito ay ito yung sinulat ni Solomon. Si Solomon bilang isang ama, ini-encourage ni Solomon yung kanyang anak or sundin or fatherly instruction sa kanyang anak na pahalagahan yung turo ng Diyos at higit sa lahat magtiwala ng buong puso sa Panginoon. So ditong verse na to is sinuturo sa atin bilang anak ng Diyos na ini-encourage din tayo mga kapatid na magtiwala sa Diyos. Subaga, trust in the Lord with all our heart. So alam natin mga kapatid na itong verse na ay yung pinaka sikat na salita, talaga na very famous na verse na lahat ata ng churches is ginagamit yung verse na ito eh. Pero talagang napakagandang verse din kasi talaga nito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Na sa aking buhay po, itong verse na to is talagang may Bible verse ko siya. Life Bible verse ko siya sa buhay ko na sa kabila ng sitwasyon ko, dito itinuturo sa akin ng Panginoon na magtiwala. So kaya naibahagi ko tong verse na ito is para maituro ko din sa inyo mga kapatid kung paano magtiwala sa ating Diyos. Paano magtiwala sa Kanya ng buong puso at huwag manangan sa ating sariling kaunuan. Kasi napakahalaga po ng Diyos na talagang magtiwala sa ating Diyos. Kaya talagang nagpapasalamat ako na ito'y binigay sa atin para maipamuhay natin kung paano ba magtiwala sa ating Diyos. So, next line po, Brother Mark. Yan. Ang application po, number 1, trust God completely. Ibig sabihin, mag-trust in the Lord with all your heart. Sa Tagalog, magtiwala ng buong puso sa Panginoon. Ayan. Sabi dito, let trust God not only when life is okay, but also when there are problems and trials. So dito itinuturo sa atin ng Panginoon na tayo sa Diyos. Hindi lang kapag okay tayo, hindi lang dahil meron tayong blessing na natanggap, kahit hindi tayo okay, dapat pa rin tayo magtiwala sa Panginoon. Kahit mayroong problema at pagsubok. Kasi sabi nga doon sa James chapter 1 na yung pagsubok is basahin ko mga kapatid. So basahin ko yung verse para maganda. Ayan. Sabi sa verse sa James, Santiago sa Tagalog, James. Sabi dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong nalalaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. So dito natin makikita na yung pagsubok pala na dinadaranas natin is pala yun, testing pala ng Diyos para testing natin ng Diyos para makita tawag dito para yung ating pananampalataya ay mapapatatag. So walang dahilan walang dahilan na hindi tayo na magtiwala sa Panginoon kahit may pagsubok. Kasi alam natin na yung pagsubok pala na ibinibigay sa atin is natin para mapatatag ang ating pananampalataya. So kaya walang dahilan kung hindi tayo magtitiwala tayo sa Diyos, hindi dahilan na meron tayong pagsubok o problema kasi yun pala yung dahilan ng Panginoong Diyos. So,
dapat tayo magtiwala. Sabi nga, trust God completely. Amen. Number 2, Brother Mark. Next slide po. Ayan. Number 2 po, don't depend only yourself. Sabi dito, lean not on your own understanding. Our understanding is limited, but God knows the whole plan. When we don't understand, trust God. So dito sa atin ng Panginoon, sa verse po na, lean not on your own understanding. So, hindi tayo dapat manangan sa ating sariling pagkaunawa. Kasi ang tao po, sa totoo lang, limitado yung understanding natin eh. Yung verse na sa Isaiah nga yung sinabi yun, our, our thought, God's thought is higher than our thoughts po. So, ang pag-iisip pala ng Diyos is higit pa sa ating pag-iisip. So, ibig sabihin, meron pong limitasyon yung ating understanding. Kaya, mahirap kung tayo nagtitiwala sa ating sarili. Kasi, we are imperfect, di ba? Hindi naman tayo Diyos para tayo magtiwala sa ating sarili. Wala tayong kakayahan na gawin ang isang bagay. Kaya meron tayong limitasyon. So, as a human po, we are imperfect person pa rin po. Talagang, we are fall short talaga sa standard ng Panginoon. Talagang, limitado ang ating kaisipan. Yan po, limitado talaga yung ating kaisipan. Tapos, alam ng Diyos, sabi nga dito, pero alam ng Diyos ang buong plano. Kahit hindi po natin maintindihan, even we don't understand, trust pa rin sa Diyos. So, katulad po ni Abraham, di ba? Di niya naiintindihan noong una bakit sinabi ng Diyos na pumunta siya sa ibang lugar. Basta ang alam niya ay sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos na pumunta ka kasi ikaw yung gagawin kong the father of yung sa kanya magsisimula yung pangako ng Diyos na ibibigay sa kanya. So noong una hindi po niya naintindihan to. So ganun din po sa atin. Minsan ako nga po hindi ko din naintindihan dati kung bakit nangyari yung sa akin na nangyari sa akin tong sakit na ito. Pero nung naunawaan ko na may dahilan pa lang Diyos. So kung hindi ako naging ganito, hindi ko alam, siguro hindi ko nakilala ng Diyos. Kaya nung time na hindi ko maintindihan, talagang dito ko nakita na limitado yung ating kaisipan. So ang pan lang natin is dapat tayong magtiwala sa Panginoon. Kumbaga, huwag tayong mag-rely sa ating sariling pagkaunawa, sa ating sariling understanding kasi we are human, limited po ang ating kaalaman. At ang Diyos po is talagang hindi po limited ang kanyang kakayahan. Alam niya po at nauunawaan niya kung bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok na ito. Kaya dito natin sinasabi ng Diyos sa atin, trust God even when we don't understand. But don't depend only on yourself. Depend on God who knows everything. Because He is God, all-knowing po ang Diyos natin eh. So trust God. Amen. At sa number 3, Brother Mark. Yan. Thank you, Brother Mark. Put God first. So ito na yung naalala yung seek first God. Seek first God. Yan. Sabi dito sa verse na to. In all your ways, acknowledge Him. So, ibig sabihin, sabi dito, include God in every decision, family, work, studies, relationship, and ministry. So, dito natin nakikita na if we acknowledge God, if we put God first, kung isasama natin ang Diyos sa bawat desisyon, family matters, pag-aaral, studies, relasyon at ministry natin, talagang dito natin makikita na ina-acknowledge natin ang ating Diyos if we put God first in all our decision.
Kasi ito po na ipapakita dito kung tunay pong nagtitiwala tayo sa Diyos. Kaya napakabuti ng Diyos na binibigyan niya tayo ng kanyang mga salita na pag inunan natin talaga ang Diyos, yung lahat ng bagay ay sasama na lang din po yan kung inuuna po natin ang Diyos sa ating buhay. To acknowledge Him in everything sa buhay natin. So, salamat sa Panginoon. Medyo na natatantaw konti kasi meron tayong oras. Pero praise God. Praise God. So, yung conclusion ko po sa verse na ito, sabi nga dito, sa isang, kinuha ko siya sa isang quote, sabi niya dito, trust, ito yan mo, yes, God. Next line, Brother Mark. Yan, conclusion. Sabi dito, trusting God must be a foundational decision that is not based on our current circumstances. So, dapat pala yung pagtitiwala natin sa is siya yung ating foundational decision na hindi siya nakabase sa kasalukuyang sitwasyon natin. Tapos sabi pa dito, we must grounded in the belief He travels with us through our days. Yan. Dapat tayong magpakatatag sa paniniwala na kasama natin siya sa bawat araw. At He, in our daily prayer, we should invite Him along, as this is how our trust will grow. So sa ating panalangin, mga kapatid, sa araw-araw, talagang napakahalaga na anyayahan natin ang ating Diyos na samahan tayo dahil dito lalago yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Na itinuturo sa atin ng Diyos na sabi nga sinabi ko noong una na sabi dito is trusting is believing in the promise of God in all circumstances. So dito po, ang pagtitiwala ay paniniwala sa pangako ng Diyos, anuman ang circumstances na ating kinakaharap. So salamat sa Diyos. At dito sa final verse po na babasahin ko, wala po dito sa ating PowerPoint, sabi dito is Isaiah 26 verse 4. Magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublihan. So yung verse na ito, ito yung final na verse ko na talagang kailangan natin magtiwala sa Diyos kay Yahweh magpakailanman, sapagkat yung Diyos po natin ay ang Diyos na nakakaalam, nakakaunawa ng ating sitwasyon. So, salamat sa Diyos. At ang ating kwan po dito is trusting God with all your heart. At huwag pong don't rely on yourself, but fully trust in God. Yeah, thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa salita mo. Ngayon, Panginoon, salamat dahil itinuturo niyo sa amin, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa iyo anuman ang circumstances na nararanasan namin, Panginoon. Lord, ang pagtitiwala sa iyo, Panginoon, ay Lord, ay magbibigay ng paglago sa amin, Lord. Hindi lang kami nagtitiwala, kundi to put you in every decision, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, sa hapon na ito. Salamat sa iyo at patuloy niyo po kaming tulungan na magtiwala at lumago ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. So, thank you, Brother Mark. At bago